Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka, aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw sa ating lahat po, sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa ating live stream via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa ating panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po muli si Joe, ang inyong host para ngayong araw. Kami po ay makakasama ninyo at makakakwentuhan tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Miyerkules at Biyernes. So bago natin umpisahan ang ating mga updates sa Usapang RCEF, batiin po muna natin ang ating mga kasamahan dito sa ating opisina mula po kay ating butihing Director Junicio G. Alvindia, Director 4 po kay Sir Joel Dator, Director 3 po ng ating ahensya kay Sir Elijah Davalos po, ang Division Chief po ng ACD, at kina Sir Jet Molek Subaba at Ma'am Bess G. Magararu, Section Heads po ng ating ACD STIPS at STIDS. At syempre po, isang mainit na pagbati po sa lahat ng mga empleyado na nakikinig at nanonood ngayong araw po sa ating Usapang RCEF, lalong-lalo na po sa mga nasa field ngayon, okay po, at sa mga piloto po natin na narito po sa ating opisina at nagmamaneho. Stay safe po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin. So, ayun po, konting recap po sa ating episode ng nakaraang mga araw. Napakinggan at napanood po natin ang mga updates po at mga operation and maintenance videos po natin para sa paggamit po ng ating mga rice combine harvesters at saka rice thresher. So, papatuloy po tayo. Pakinggan po natin at panoorin po ang mga updates po ng ating RCEF Mechanization Program sa Balitang RCEF. Okay po? Mga bagong info hub na ipamahagi. Noong February 4 to 14, 6 na Model Farmers Cooperative and Associations mula sa Region 1, 3, 12 at BARMM ang nabigyan ng info hub na naglalaman ng mga IEC materials tungkol sa programang RCEF. Samantala, 4 na Smart TV naman ang naibigay sa mga FCAs na mayroon ng info hub para sa kanilang mga knowledge sharing and learning activities. Ayan po, napakinggan at napanood po natin ang ating balitang RCEF nung nakaraang linggo. Karagdagang balita natin para sa RCEF Mechanization Program. Nagkaroon ng turnover ng mga agricultural machinery mula sa La Union at Pangasinan. Sila ay handa na sa susunod na cropping season dahil sa mga bagong RCEF machines. So, nitong nakaraang February 17, dito sa PhilMec Main Office sa City of Muñoz, Nueva Ecija, nagkaroon tayo ng turnover ceremony. 32 farmer cooperatives and associations o FCAs at mga local government units o LGUs ang nakatanggap ng mga bagong makinarya mula sa mga probinsya ng La Union at Pangasinan. At nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 71.6 million pesos mula sa RCEF Mechanization Program. Natanggap nila ang 23 units ng double drum rice combine harvesters at 12 units ng Tier 3 4-wheel tractors na mayroong complete implements tulad ng rotavators, disc plows at front loaders. Kaya ayon po, hinihikayat po natin ang mga FCAs at LGUs po natin na nakikinig at nanonood po sa ating live stream na sila ay tumutok na at magpasa po ng mga requirements ng kanilang application para po sa pagtanggap o makatanggap sila ng mga makinarya, mga bagong makinarya mula sa RCEF. At itong mga makinarya na ito ay libre. Libre po nating pinamimigay. Updates din po natin sa ating RCEF. Nitong kahapon lamang po, February
February 18, nagkaroon po tayo ng inauguration po ng rice processing system mula naman sa PLGU Aklan. Okay, so sila po ay nakatanggap ng rice processing system. Meron na po itong kasamang multi-stage rice mill at recirculating dryers. At atin po nga abangan, ngayong araw naman po, ay bukas naman po, sa probinsya naman ng Southern Leyte, magkakaroon din po ng inauguration ng ating rice processing system. At para naman sa Biyernes, February 21, meron din sa Magalang, Pampanga. So marami po tayong mga aabangan pang mga updates sa ating mga turnover ceremonies at sa mga inauguration po ng ating mga rice processing system mula sa RCEF Mechanization Program. So ayun po, malay po ninyo yung mga tagapakinig po natin at tagapanood po natin dito sa mga Karadyo Agri po natin. Kayo na po ang susunod po natin na mabibigyan ng mga makinarya, mga libreng makinarya mula sa RCEF. Okay po. Ngayon naman po ay may kaunting kaalaman tayo mula sa RCEF. Meron tayong RCEF kaalaman. .philmec.gov.ph. Ang ating kaalaman para sa araw na ito ay mga kaalaman sa mga rekomendadong panahon ng pag-aani ng palay. So una, kailangan malaman natin ang lulang tubig o moisture content. Sa wet basis, mula 20 to 25% ang karaniwang moisture content ng mga butil ng palay. Magulang o hinog na butil sa bawat uhay. Ang pananim ay dapat anihin kung ilan? 85 to 90% na ang hinog na butil sa uhay para sa manumanong paggapas, o kaya naman ay 90 to 95% naman kung gagamitan ng rice combine harvester. Sa bilang ng araw matapos magtanim ng binhi, malalaman natin na ang karaniwang pag-ani ng palay sa late maturing varieties ay mula 130 at 136 na araw, 113 at 125 na araw naman sa medium, at 110 na araw naman para sa early maturing varieties. So dapat alam din natin yung varieties ng binhi na ating tinatanim, mga Karadyo Agri. Sa bilang naman ng araw matapos ang pamumulaklak, maaari nang anihin ng ating palay 30 na araw mula sa pamumulaklak nito. So sa panahon ng pag-aani, ang tamang panahon ay makatutulong upang maisagawa agad ang pag-iig at maiwasan ang pagkasira at pagkabulok ng palay dahil dala ng mataas na moisture content. Bukod dito, anihin na ang palay sa mga oras na 9:00 ng umaga o kung tuyo na ang dahon para maiwasan ang nasasayang na butil dahil sumasama sa dayami kung basa pa ang mga dahon. So yung mga talagang veteran farmers natin, alam nila kung paano. At ito ang ating RCEF kaalaman ay gabay lamang sa mga pamamaraan sa pag-aani ng palay para ngayon, lalo na ngayon dito sa Nueva Ecija at mga karatig na mga probinsya. Panahon na ng pag-aani, yung iba nga naghahanda na ulit ng lupa. So ganun kaagap ang mga farmers po natin. Okay po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa susunod na segment po ng ating programa. Atin naman po mapapanood at mapapakinggan po ang boses ng magsasaka. Ako po si Ginoong Eduardo Ariola, presidente po ng Kalingkamasan Farmers Association ng San Juan, La Union, sa tanggapan po ng PhilMec. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kasamahan sa asosasyon sa kadahilanan na sa ngayon at least mapapanatili na nilang maayos, mabilis ang kanilang pagsasaka, mapababa nila ang production cost at may tataas ang kanilang production sa taon-taon. Unang-una gusto ko pong pasalamatan ng mga namumuno sa ating agrikultura, sa ating namumuno sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pamimigay ng mga kakailanganin nila sa pagsasaka.
Ayun po, sa ating mga karadyo agri, napakinggan po natin at napanood ang testimonial po ni Sir Eduardo Ariola ng Kalintamasan Farmers Association mula San Juan, La Union. Isa po sila sa nakatanggap po ng ating makinarya mula sa RCEP itong nakaraang turnover ceremony na ginanap dito po sa PhilMec main office. At yan po yung ating boses ng magsasaka mula sa mga beneficiaryo na nakatanggap nitong nakaraang turnover ceremony ng mga makinarya mula sa RCEF, na may makatulong po ito sa inyo at sa mga sa mga susunod pang panahon na inyong aanihin pa at sa paghahanda po ng inyong mga pagpapalay. Maaari po kayong mag-comment ng inyong mga mensahe o pa-shoutout po sa ating comment section dito po sa ating live stream. At dito po, malalaman din po natin kung talaga po ba na sa mga susunod na episode po natin ay malalaman po natin ang mga kapakinabangan at yung ating mga magiging dapat abangan pa po sa ating RCEF. So, ayun po. Konting upcoming events po natin. Ulitin po natin, ngayong araw po ay meron po tayong inaabangan pa ng mga inauguration. Bukas po ay February 20, magkakaroon po tayo na inauguration po ng ating rice processing system sa Southern Leyte at February 21 naman po sa Magalang, Pampanga. So, ayun po. Dito po muna natatapos ang ating episode po ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa ating RCEF Mechanization Program. So, next airing po natin ay meron na po tayong guest at ating po makakasama mula sa Program Management Office. Okay po. So, abangan po natin ang susunod na episode. Magkakaroon po tayo ng mga kaalaman at mga updates sa dapat po nating malaman or dapat nating abangan sa susunod na phase po ng ating RCEF Mechanization program. So, hanggang sa susunod po, ako po muli si Joe. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec may makinaryang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.